Attorney, ito pong sinasabi ni DA Secretary Francis Chu Laurel Jr. na possible daw na umabot pa ng 60 to 62 pesos kada kilo pagsapit po ng buwan ng Setyembre ang presyo po ng bigas sa ating bansang Pilipinas. Sa inyo ba, sa monitoring po ba ninyo, hindi pa ba ganito yung presyo nito sa kasalukuyan sa market ho? May mga iba tayong nakikita na talagang mataas na yung presyo. Pero yung statement ni Secretary Laurel na baka nga tumaas ng ganyan sa mga susunod na buwan, yan ay pagkatapos po natin na umani. Kasi di po ba patapos na ngayon eh. Nagre-ready na rin po yung mga magsasaka natin. Tapos pagka nagtanim na tayo ngayong May or June, kapag umani tayo ng bandang August, September, baka ganyan na yung presyo. Alam niyo po, maganda naman yung sinabi ni Sec Laurel. Ibig sabihin, hihintayin tayo na makaani. Ibig sabihin, hindi ito imported. So kung ganyan na medyo tumaas na ang presyo ng bigas sa ganyang buwan, expect natin na yung mga magsasaka hindi malulugi. Ibig sabihin, medyo mataas din ang presyo ng palay kapag umani na tayo come August o September o kahit na October. Ibig sabihin, baka mga nasa pagka-dry, baka 27 pesos ang presyo natin, o 22, 23 kapag wet. Ibig sabihin, medyo makakabawi yung mga magsasaka. Ang problema lang, kaya naman sinabi yan ni Secretary Laurel na ganyan na tataas yung presyo ng bigas. Kasi nga, tumaas ngayon ang presyo ng urea, ng pataba. So yan yung dahilan. So ibig sabihin, yung mga magsasaka din natin ngayon, napakamahal ngayon ng abono. Kaya tataas ngayon yung presyo ng bigas. So ibig sabihin, kahit na mataas ang inaasahan nating presyo ng palay, pagka umani na tayo sa susunod na cropping season, hindi tayo kikita ng sobrang laki. Kasi nga ang mahal ng pataba at marami pa nga yung mga magsasaka na malamang magbabawas ng gagamitin ng pataba. Pagka nagbawas tayo ng pataba, asahan natin, medyo mababawasan ang ani natin yan. Kaya alam nyo, Bombo Justin, medyo nakaka-alarma nga itong naging digmaan kasi dyan sa Iran. Taas tuloy ng presyo ng gasolina, crudo, ng urea, ng pataba. Kaya in-expect nila na domino effect yan eh. Medyo tataas naman ang presyo ng palay pero tataas din ang presyo ng bigas. So medyo nakakabahala din, nakakalungkot. Pero sana nga wag naman sobrang taas yung maging presyo ng bigas. Sana ganyan lang hanggang 58 to 60 pesos. Kasi kahit po tayong mga magsasaka na nakikinig ngayon, hindi po ba ayaw naman natin na malugi ng sobra yung mga consumer. Mga magsasaka, ang habol lang naman ay patas na presyo. Kaya kung ganyan na nasa 27 ang presyo natin sa susunod na anihan, sana naman hanggang 54 pesos lang ang bigas. Kasi gano'n naman talaga ang kalakaran noon pa bago magkaroon ng rice tarification law. Kung ano yung presyo ng palay, times 2 mo, yan ang presyo ng bigas. Kaya yung sinabi ni Sec Laurel, sana hanggang 60 pesos. Baka naman pagdating ng September, baka naman umabot ng 80. Kahit na 27 lang ang presyo ng palay natin. Questionable yan. So, pagka naulit yan, sana mali ako, sana wag mangyari. Pero pag nangyari yan, talagang dapat matagal na nating binago yung batas na rice tarification law. Na matagal na natin, 2018 pa, nilalabanan na natin. Malapit na mag-10 taon na nilalabanan natin, wala pa rin nakikinig sa atin, di pa rin na binabago. So sana wag naman mangyari. So kung 60 pesos, 62 pesos, for me that's reasonable. At sana naman makabawi ulit yung mga magsasaka. Kasi kahit papaano, Bobo Justin, pasensya na, marami tayong gustong sabihin. Unang-una, pagpapasalamat din naman na maraming mga magsasaka ang nakaranas na magandang presyo ng palay nito nakaraang anihan. So umabot sa amin nga 24 kahit papaano. Although ngayon, medyo bumagsak na, pero kahit paano, kaunti na lang naman ng sa area natin ang umaani ng ganitong panahon. So, Bombo Justin, medyo reasonable pa yung 60 to 62 pesos. Pero sana wag nang tumaas.
Attorney, meron bang karapatan ang pamahalaan natin para magtakda ng presyo ng bigas sa ating bansa na can be a win-win solution sa mga consumers and of course sa ating mga lokal po na magsasaka? Actually, meron namang ini-issue ang DA na suggested retail price. Ang problema nga lang, hanggang bigas lang, hindi nga sa palay eh. Wala pa tayong narinig from the Department of Agriculture na bawal bumili ng palay ng ganito kababa. Kaya nga nung nakaraan, di ba, kahit 8 pesos, wala tayong marinig from the government kasi nga walang batas na nagtatakda na ito lang yung limit ng pwedeng pagbili sa palay. Ito lang yung limit pagbili sa presyo ng bigas. Sa totoo lang, kaya meron tayong Philippine Competition Commission. Binuo yan para investigahan yung mga presyo ng produkto na dapat hindi ganyan kataas o kaya hindi ganyan kababa. Itong bigas, sa totoo lang dapat na-investigahan na natin yan na bakit napakababa na nung nakaraang mga taon, 2024, 2025. Ang baba ng presyo ng palay, pero bakit ang taas ng presyo ng bigas? Bago magkaroon ng skandalo ng flood control, nagkaroon ng investigasyon ng Kongreso, yung tinatawag na Quinta Committee. Di po ba merong Quadcom? Ang Quadcom, ang inimbestigahan, puro mga drug war, extrajudicial killings. Yung Quinta Committee, ito naman yung ginawa ng Kongreso noon na panahon ni Speaker Martin Romualdez para investigahan bakit ganyan ka taas yung presyo ng bigas. Kasi noon, umaabot ng 60 pesos. Pero ang presyo ng bigas, ng palay noon, nasa 8 pesos, 10 piso, 11. O bakit gano'n? Bakit ang laki ng difference? Ang problema, wala naman nang nangyaring investigasyon ulit sa Quinta Committee. Parang biglang nanahimik. Hindi na naituloy. Di ba ito yung mga investigasyon na dapat na itutuloy? Ito yung mga investigasyon na taon-taon dapat nga na-update tayo. Kaya sana nga magkaroon ulit ng ganitong investigasyon. Sana wag naman tayong manahimik. Sana naman yung mga nasa Kongreso ay tulak nyo naman na investigahan nyo naman kasi ito para hindi maulit. So yung 62 pesos na mangyayari niyan, sana nga hanggang ganyan lang eh. Otherwise, baka talagang sisigaw ulit tayo. Sana kasama natin si Bombo Justin. Magkaroon ulit ng Quinta Committee. Wag nyo namang itago, wag nyo namang ihinto. Wag namang kayo manahimik. Pagka ganyan na nalulugi na yung mga magsasaka, tapos yung mga consumer hindi makabili ng murang bigas, hindi pa ba sapat yan para ituloy natin yung Quinta Committee? So, bantayan natin. At sana nga yung mga ganitong committee hearings magresulta naman sa pagbabago ng batas. Kasi at tagal na nating itinutulak na baguhin yung batas na hanggang ngayon ayaw nilang baguhin eh. Bakit nga siguro nila babaguhin? Baka yung mga nakaupo dyan, dyan kumikita. Yung mga magsasaka at yung mga mamimili, dyan nalulugi. So, saan pupunta yung bansa natin? Di palubog ng palubog. So, yung mga mahihirap, lalo naghihirap, yung mga mayayaman, talagang yayaman, kaya saan tayo pupunta niyan? So, anyway, sana mabago natin. At maraming salamat at yan yung pinag-uusapan natin ngayon dito sa Bombo Radyo Dagupan. Attorney, hindi sa nananakot tayo o nagdudulot ng pangamba, takot sa mga kababayan natin. No? But yun nga, nabanggit nyo kanina na maaaring maapektuhan yung production ng palay po natin kung magpapatuloy yung ganitong sitwasyon sa ating mga magsasaka. Ano yung mga nakikita yung worst case scenario, especially doon sa paggamit po natin sa food security po natin dahil po sa ito nga pong kinakarap nating sitwasyon sa ngayon? Ang worst case scenario, maraming mga magsasaka natin dyan ang titigil na sa pagsasaka, mapipilitan silang ibenta yung bukid nila, ibebenta yung lupa. Kaya lagi nating binabantayan yan, kahit hindi tayo nakaupo sa Kongreso, magsasaka party list, nilabas natin yung ating press statement na yung pag-convert ng mga palayan, parang magiging mas madali na raw ngayon. Yan yung unnumbered order from DAR. So yan, bantayan natin. Kasi nga, nakikita na natin na yung mga magsasaka, kung wala talagang kinikita sa pagsasaka, anong mangyayari? Mapipilitan talaga silang ibenta yung lupa. At yan na yung nangyari eh. Tignan nyo yung ating batas, yung Comprehensive Agrarian Reform Program, nung panahon pa ni Cory. Actually, meron ng ganyan na similar law
panahon pa ni Marcos Sr. Anong nangyari? Naging matagumpay ba? O gumanda ba ang buhay ng mga magsasaka? Kaya nababalitaan lang natin, hindi lang nababalitaan na dumaan kayo sa kalsada, makikita niyo yung mga palayan ngayon puro mga bahay na. Marami dito kahit na pag napasyal kayo sa Gimba, na Baisia. Pagka dumaan kayo ng kalsada, hindi na mapakin nyo nakita ko makikita po ninyo dyan, marami na yung mga naging commercial. So bakit po yung mga magsasaka napipilitan na ibenta yung lupa? Kasi nga, ito yung sinasabi ko, worst case scenario Yung mga magsasaka mapipilitan ibenta yung lupa, hanggat maaari, ayaw nila mangyari yan. Kahit na nga ba ayaw nila na yung mga anak nila magsaka din, pero ayaw din nila na i-give up yung lupa. Kaya lang, saan sila pupunta? Ilang taon ng lugi. Tapos, ganito pa yung nangyayari ngayon, taas ng presyo ng abono. Saan sila kukuha ng pera pambili ng abono pagsisimula ulit ng pagsasaka kung nalugi sila? O kaya kung hindi sila nakabayad ng utang nila. So alam niyo yun, medyo wala akong makita na parang malaking bagay na magandang nangyayari sa mga magsasaka. Puro challenges, puro problema Tapos nakikita naman natin, marami naman talaga sa gobyerno gusto rin na matulungan yung mga magsasaka natin. Kaya lang this requires a whole of the nation approach. At ang una-una pa nga yung rice tarification sana mabago natin. Anyway, worst case scenario, yung mga magsasaka mapipilitan ibenta yung lupa. So sinong panalo? Ito yung mga developer. So mabibili nila ng mura yung lupa. Yung pala, i-convert lang sa subdivision, sa commercial space. Sa unang tingin natin, uunlad tayo, pero balang araw, kapag kinailangan na natin ng pagkain, hindi na tayo makapag-import, sa tayo ko ng pagkain. Naranasan na ba natin yan? Opo, nung rice nung pandemic. Di ba, for a moment, nagsaraan ng mga ports. So doon natin na-realize paano pag hindi tayo binigyan ng gas ng Thailand at Vietnam. Hindi mamamatay tayong lahat sa gutom. Dapat natuto na tayo nun. O natuto ba tayo? Hindi natin itinasay yung National Land Use Act. Hindi natin binago yung rice tarification law. Tapos karamihan din naman ng mga botante natin. Hindi rin naman ibinoto yung mga karapat-dapat. Kasi nga nung eleksyon, nabigyan din ng pera. Kaya alam nyo, pagka hindi natin ito nabago, mukhang balang araw malaking problema, maraming magugutom sa bansa natin. So sana huwag na tayo maabot sa ganong worst case scenario na tanong ni Bombo Justin. Sana mabago natin yung sana tayo sa ganyan. Attorney, alam natin na ang bigas, ang kanin, ang staple food na ng mga Pilipino. Pero meron itong sinasabi si DA Secretary Laurel na pinag-aaralan nila itong pagpapanatili ng mababang presyo ng bigas sa pamamagitan ng rice blend at corn blend. Kayo po ba pabor dito po sa bagay po na ito, sir? Actually, pagka kasi talagang dumating na tayo dyan sa biglang problema sa supply ng pagkain, necessity is mother of invention Kung yan naisip ng Department of Agriculture, at malamang yan din yung mga nakikita lang nating paraan para ma-remedyohan yung problema. Sangayon tayo doon. Hindi kasi tayo yung tipo na magkikriticize lang ng gobyerno dahil gobyerno yan. Kapag may nakikita tayong proposal nila, tanggapin natin, tignan natin. Kapag mali, gawin natin yung iba. So, walang problema. Tanggap natin yan. Gawan natin ng paraan para mas makatipid. Kung kailangan i-mix mga imported sa local, kung actually, hindi naman yung bago isa pa nga yan sa inireklamo naman natin na kailangan natin ng batas na kapag bumibili tayo sa palengke, dapat naman may batas na nagsasabi na pag yan local, dapat nakalagay local. Pag yan imported, dapat nakalagay imported. Kapag kaya na i-mix, dapat ilagay dyan mix. Dapat may batas dyan na sundin natin yan na huwag nating niloloko yung mga mamimili natin. So, I agree with that, pero sana magkaroon tayo ng ganyan batas. At sana dun sa mga nakaupo dyan sa Kongreso, sana naman kasi maisip nyo yan na magsabatas naman kayo para naman maprotektahan yung hindi lang mga magsasaka, pati mga consumers na ang gusto pala tumulong sa mga magsasaka. Bibili tayo ng local. Kaya lang, wala namang batas na nagsasabi na dapat meron tayong brand para mag-guide yung mga consumers natin. So yes, I agree with that, pero kulang yan. Kailangan meron din tayong batas para ma-implement yan. Attorney Argel, few months from now, mararamdaman po natin yung tinatawag po na El Nino and papaano po yung ginagawang paghanda ngayon ng mga magsasaka kasi hindi pa tayo napupunta sa phase na yan, yung tupo na yan ng sitwasyon natin, may kinakaharap din po tayong sitwasyon ngayon na talagang nagpapahirap din sa ating mga magsasaka. So, papaano po yan na parang, kumbaga parang isang problema at isa na naman po yung problem na maaari po nating kaharapin. Paano po yung paghanda po natin dyan ngayon? Alam mo, kulang isang oras para ipaliwanag ano ang mga magiging epekto nito Kasi pagka, climate change nangyayari na sa atin, ang talagang pinakaunang maapektuhan mga magsasaka Ako nagkaroon ako ng aneurysm, hemorrhagic stroke.
So yung mga magsasaka din na dyan na laging nabibilad sa araw at ngayon ang init. Ewan ko dyan sa Dagupan pero dito sa Nueva Ecija mainit eh. Pwedeng mag-cause yan ng mas maraming kaso ng stroke o heat stroke. Yan pa lang, kailangan na nating ma-address. Tapos yung lupa, yung pagsasaka, minsan nag-a-adjust na rin kasi yung season ng in-expect natin. Ngayon magiging tag-ulan. Kaya lang hindi pa rin umuulan. So, paano yung mga nagtanim, paano yung mga naghanda, paano yung mga gumastos sa mga seedlings. So, problema rin 'yan. Kaya kailangan 'yan ma-address pero pagdating diyan, ang pinaka-ahensya ng gobyerno na dapat umaksyon ay yung NIA o yung National Irrigation Administration. Itulak natin yung programa ngayon ng gobyerno, yung solar irrigation farm, para yung irigasyon hindi nakadepende sa diesel. At kung mainit, wala masyadong ulan, ay ang solar irrigation naman kumukuha ng energy sa araw. So at least makakatipid yung mga magsasaka. Bandang huli, no, pati yung mga magsasaka, kailangan din natin na gamitin para naman makapagtanim ng mga puno katulad ng bamboo. Kasi yan yung malakas ang carbon credit. So ibig sabihin, yung mga magsasaka, kailangan din na diversify, kailangan na ma-engage sila sa pagtatanim ng mga puno at itong mga bamboo varieties. Kasi nagbabayad mayroon malaking pondo na nakalaan sa mga nagtatanim ng mga ganito na nakaka-address ng climate change. So, isa pa yan na kailangang itap. So, marami po tayong kailangan pag-usapan tungkol dyan. Marami rin tayong mga expert para maipaliwanag sa mga listeners natin na kahit naman hindi kayo magsasaka, kung meron kayong mga lupa na hindi ginagamit o kaya meron kayong grupo na naghahanap kayo ng gustong pondohan na magagandang project. Dito po sa tree planting na hindi basta-basta tree planting na nakikita natin na nagpapapicture lang. Ito yung mga dapat na itinatanim natin. At pagka nagtanim kayo niyan, malaki po ang kikitain ninyo. So yan, kailangan pa natin siguro ng separate episode for that at siguro maimbitahan natin ang mga taga-DNR para yung mga nakikinig, kung gusto ninyong kumita at makatulong pa sa bansa, makatulong pa sa climate change, napakaraming programa na kailangan nating matutunan para ma-address natin itong climate change. So anyway, kailangan talaga nating bantayan yung mga magsasaka, lalo na ngayong tag-init. At wag po kayong masyadong magbilad sa araw.
lagi kayo uminom ng tubig. At kapag masama na ang pakiramdam ninyo, huwag niyo ipilit. Pahinga po muna kayo at lumilim. Yes po, tama yan, attorney. At hindi lamang yung habak-habak lamang yung pala yung gagawin para magpa-picture taking. Ano po? Siguro, any message? O meron pa po kayo nais na ipabot sa ating Ng mga manggagawang bukid. So, sana po huwag natin kakalimutan yung mga manggagawang bukid natin na nung una na problema, noong dumating na yung mga harvester. So, ngayon po, sana mahanapan natin sila ng tulong dahil parang nagiging mechanized na yung pagsasaka at sila nawawalan na rin ng source ng kabuhayan. Kaya ngayong araw ng mga manggagawa, huwag po natin kakalimutan yung ating mga manggagawang bukid na sila yung dapat natin na inuunang tulungan pagdating sa mga programa galing sa gobyerno kasi nga sila yung mga manggagawa na nagpapakain sa atin. Okay po. Attorney, maraming salamat sa muli po ninyong pagpapulaka sa ating imbitasyon ngayong araw po nito na kayo pa aming makasama sa ating palatuntunan. Ingat po, attorney, and God bless ho. Yes, maraming salamat at mabuhay tayo.